Magandang gabi sa ating lahat. Ang pag-usapan natin ngayon patungkol sa kay Gabriel Go, yung commander ng task force sa clear sa buong Metro Manila. Ang pag-usapan natin yung kanyang karakter, attitude, or how to implement the memorandum or directive. Sa akin naman, sa aking pagsusubaybay sa kanya, tama naman yung ginagawa niya. Tama yung ginagawa niya kasi nga, sabi niya nga, ay napakahirap isipin ng Pilipino. Totoo yun. Lali at bayan. So natin ngayon patungkol sa ang force man at yung nangyayari sa Kapastarlak sa Armed Forces Philippine Force. I-check natin para ma-reinforce natin ang pagpapasama at tama. Balik dito kay Gago, command ng task force dyan sa Metro Manila. Oy, good evening, Flores. Sensor like Dan said hi, good evening. Okay, may one dan pa lang talaga, isa pa lang nag-like, sa nakita ko, okay, hindi mo kontra pag-implement yan, pero may bagay lang dapat ating i-discuss. Pero direktamente tayo doon sa siya na-suspend kahapon, dahil sa kanyang pagsita sa isang guro. Ang sinasagot ni ito yung depensa. Ito yung sinasagot ni Gabriel Go. Ito yung sinasagot niya. Na ang titigas daw ng Pilipino may problema, pag-karakter problema. Hindi yun Mr. Go, Mr. Go. Mali. Hindi yun ang lusot. Parang nagdidepensa ng hindi ang issue kasi dito, Mr. Go, yung pag-sita mo doon sa isang guro, yun yung issue, hindi yung tinatanong ka ng pangkalatang ginagawa mo. Saka natin pag-usapan yun, saka natin pag-usapan yung mga ginagawa mo. Kaya nga sabi ko, wala akong mag-try. Pero meron lang bagay-bagay tayong i-discuss. Dito muna tayo sa issue. Kaya ka na-suspende because, una, yung asal mo na pagsita sa isang guro, although sabihin natin, hindi naman lahat ng tao ay perfecto. Sabi nga rin ng guro na siya ay subject for discipline at hindi naman siya perfectong tao na hindi magkamali. So lahat may puntos, may puntos rin si Mr. Go kasi nasa karakter. Pero bilang tagapagpad batas, maximum tolerance talaga ito. At ikaw ay nagpapatupad ng batas, dapat talaga mayroon kang control. Sinasabi ko yan, pero hindi ko sinasabing perfect ako. Mahirap rin pag nagkwento. Kasi talagang, ewan ko lang, hindi magkwento. Ito na lang. Kasi ang issue dito, Mr. Go, is yung ininsulto mo isang guro.
Hindi nila tinikitan mo. Or nasita mo, pero wag mo nang i-video. I-video man, pero wag mo ipopost. Doon ka mali, Mr. Go. Ha? Iwanan ko muna. Ano bang hinahabol mo? Content? Maraming viewers? Ganun ba hinahabol mo, Mr. Go? Sa isang banda, hindi naman tayo tanga na hindi natin alam ang ibig mo sabihin. Content ang hinahabol mo at maaaring nagpasikat ka. Ang problema lang pagpasikat natin, nasablay ka. So, hindi lahat ay nagiging successful ka. So, isang aral natin sa lahat ng mga nagpapatupad ng batas. Ano? Sa lahat ng nagpapatupad ng batas. So, sana kinontrol mo yung galit mo doon sa guro na yun. Kinontrol mo sana. Dahil tamang naman na sa kang guro, tapos natakbo walang helmet. Alam na natin yan eh. Alam na natin huli yun. Hindi tayo nasasabihin siya. Pero ginagawa rin yan. Ginagawa niya. Pero naisip ko, pag huli ako, kung kailangan luluhod ka, kung gagawin ko. Why? Because may violation. Ang tapang mo na hindi ka obra sa batas. Tandaan nyo yan. Ano man tapang nyo. Matatalo na matatalo ka. Pag ikaw ay nagkasala sa batas, wala kang kalaban-laban. Ngayon, kung alam mo naman na hindi tama yung pag-aaresto sa'yo, ay ibang usapan yun. Nako, marami na rin ako nasabihan yan. Although sa how many years kong nagbabiyahe, sa edad kong 31 years old yata, driver. 31 years old na ako naging driver eh. Tama ba? Maring nga 31 years old naging driver. Isang beses pa lang ako natikitan. Isang beses pa lang ako natikitan. Ito yata yung nasa libingan ng Bayano, saan mang lugar, sa Air Force. Nakiusap ako, siya ang nakiusap. Nakiusap na siya, sir, naka-video. Hindi po pwedeng hindi ka natikitan. Hindi. Para sa kami nakiusapan, pero naintindihan ko siya. Kasi may violation ako eh. Hindi ako pwedeng magtapang-tapangan. Now, doon sa sinisita ako, sa aking case, sinisita ako, na alam ko naman parang human error lang talaga na. Dahil ibang iniisip, bigla akong anong tawag nito? Beating the red light. Dahil hindi ko na pwedeng i-atras, lalong magkakaproblema sa traffic. So, forsos. So, pag sinita ako, nakahanda na ako na, sorry po. Pero lahat ng bagay naman yun, napapabigyan ako. Kasi siguro maaring nakita niya na talagang nasa katotohanan yung sinasabi ko. Nasa katotohanan yung sinasabi ko. So, pinabigyan ako. Pero yung ginagawa ko, sa totoo lang, napakapahirap magpatupad ng batas. Totoo yung sinasabi ni Mr. Kaya nga lang, bilang isang tagapagtupad-tupad, may mga pamaraan mo sikuhin, paano mo takutin. Pero hindi sa harap ng kamera. Ikaw, Mr. Go gustong-gusto mo may camera kasi may content ka. Ano yun? Para sumikat ka? Para kumita ka? Paano ba? Hindi ko maintindihan, Mr. Go, kung alin dyan. Para sumikat ka? Para may content ka? Bahala ka na. Bahala na kayo. Mag-comment kayo kung anong sasabihin nyo dyan. Pero gusto ko yung ginagawa niya para madisiplinahan ang lahat ng Pilipino. Alam mo nang bawal
sisisi ka talaga. Ha? Pero ito lang paalala ko rin sa mga traffic enforcer o kwan. Paano halimbawa sa palengke, may sasakyan ka, tapos wala kang parada. Anong gagawin mo? May mga ganun eh. Napakaigpit. Alam mo naman yung mga mamimili, may sasakyan. Walang paradahan. So dapat ang gobyerno nag-iisip rin ng ganun. Hindi ibig sabihin sila para bigyan ng solusyon. Ibig sabihin, tingnan natin anong tulong rin sa commuter, sa ating mga kapwa Pilipino. Tulungan natin, hindi ko nagpapatupad tayo ng batas, wala tayong humanitarian consideration. Mayroon sana. Yung nakikita ko sa lansangan, na alam na sobra na siya sa kalsada, nagmamatigas pa, katulad nito. Sa amin, may mga ganun eh. Lagi kami nagtatalo ng misis ko. Sila, bakit ganyan? Wala na, hindi na lang kikibo. Kami asawa mga. So, hindi na lang. Hindi lang naman kami nakikigang kami. Kung nakakaabang, hindi naman wala. Naman yan. Kasi ring. So, magagawa pa ring maayos ang kalsada. So, wala against sa pagpapatupad ni Mr. Go. Ang akin lang doon, yung binibigyan niya, tapos yung mga pagsisita niya. Pero ang tanong nga pala, you are the boss? Ha? You are the boss? Bakit puro ikaw sa video? Ikaw sikat. Yung mga traffic enforcer, alalay mo tuloy. Ikaw ngayon nagiging traffic enforcer. Ano ba yan? Bakit ikaw ang traffic? Ikaw ang nagsisita, manikit, ikaw. Ano yung content? Yun yung mali mo, Mr. Go. Mr. Go, huwag kang magtrabaho ka para hangang kita sa ginagawa. Saludo. Pero magpasika ka para kumita. Magkaroon ng mga kasama. Hirap pa ng yung iba tulog, ayaw payaya. Mahirap maghanap ng katulad ni Mr. Go. Pero alisin mo lang yung pag-video. Mayroon pang natitirang Pilipino na nagtitiis. Mas yan dapat actually. Iyon ang problema. Nandun you supervise to implement whatever instruction. Now, commotion arise na hindi ka mga tao, that's the time ang pumapit. Ano? Mr. Go, ganun sana. Ikaw yung papapili, hindi yung pero anyway, baka sa video lang medyo na ikaw lagi ang kuwan kasi ikaw yung lagi binibidyoan eh. Pero dapat hindi ganun. Kasi ang pumapasok sa isip ng tao, parang ikaw na yung tumatarbaho, yung mga tao mo nakaganon, nakatingin lang sa likod mo, parang mali. Mr. Go, wake up. Alisin mo na yung video mo para hindi ka sumikat, hindi na kumita ka. Okay, anyway. Basahin ko ito si Junido. Long ago, he was ashamed of his fellow government official. Yan si Gabriel Go, relative of his government official long ago. He was ashamed. Ano yun? Hindi ko maintindihan. Sinong fellow government na sinasabi mo? Dapat specific mo government, ang daming government. Okay, anyway, at least nagbigay ka ng opinion, ano. Akin, okay yung ginagawa niya, pero wag niyo kasi nga lalo ka napapasamay. Sumisikat ka nga, pero napapasama ka sa ibang paningin ng ibang tao. So
So wala pang troll Hindi control ano. So nagbigay ako opinion. Salamat Mr. Gabriel Go dahil napakahirap maghanap ng tao katulad mo. Pero itigil mo lang yung video. O kaya you supervise lang. Huwag na ikaw yung mismo nagpo-front. Pag nagkaroon ng mga discussion na talagang matindi na, saka ka papasok. And that is the boss role. Mr. Go. Okay, punta tayo sa issue ng